Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to episode 321. That's right, 321 ulit. Kasi last week I said 320 yung episode number, but nagkamali ako. Kung first time nyo dito sa Philippine Camper Stories, hello and welcome po. My name is Earl. Ako po ang host ng show na ito, and this is a show about horror stories and supernatural topics. If you're new to this channel, please consider subscribing to our social media channels in Facebook, Instagram, and TikTok. And I would also request for you to subscribe to our YouTube channel because we are trying to monetize our content over there para sana tumagal pa yung show natin. Madaming nagtatanong kung paano daw sila makakapag-send na kanilang mga audio recordings kasi gusto nilang marinig yung boses nila dito sa podcast. Simple lang po, you can record your own stories or write them and send them to our email, and that's campfirestoriesph@gmail.com. At if you have a friend that likes this type of content, please make sure to share this episode sa kanila. If you know any brands who would like to collaborate with us and be featured here in the podcast, please send us an email, campfirestoriesph@gmail.com. Huwag na nating patagalin pa. Pakinggan natin ang unang kwento ngayong gabi mula kay Via. She and her husband went to South Korea for a vacation, but something made their trip a little interesting than usual. This is a recording of Via, and let's listen to the story. Hello, Campmaster. You can call me Via. So, i-share ko po yung experience namin ng husband ko during our trip to Korea noong 2024. Mahilig kasi kaming mag-travel, and since hindi pa kami nakakapunta ng Korea before, sabi ko sa husband ko, let's try Korea naman. So, ayun, nagpunta kami, and we really enjoyed our 5-day trip. So, noong last day na namin, yung flight namin pabalik ng Manila was around 5 a.m. Since medyo malayo ang Incheon Airport from Seoul, nag-alala kami kasi baka ma-miss namin yung flight kasi, sometimes it's really traffic or sometimes baka walang bus. So, yun yung mga worries namin. Kaya nag-decide kami na magstay na lang malapit sa airport for our last night. Nag-book kami through Agoda. Hindi siya exactly hotel. Parang condo type accommodation siya. Mga 5 minutes away lang from airport by car. So, pagdating namin, okay naman yung place. Ako kasi medyo conscious sa safety. So, chinek ko talaga yung room. Alam mo naman, may mga nababalitaan tayo tungkol sa hidden cameras. Kaya sinigurado kong, maayos. Wala naman akong napansin na kakaiba. Tsaka, maganda rin yung room. Malaki siya at nasa mataas kaming floor at that time. May malaking window pa kung saan makikita mo yung mga airplanes na nagte-take off. Ang ganda. Maganda yung view. Since maagang flight namin, kinabukasan, nag-decide kaming matulog ng maaga. I think around 8 or 9 p.m. tulog na kami. Habang natutulog ako, yun na, nagkaroon ako ng sobrang scary na nightmare. Hindi ko na maalala lahat ng details, pero may babae siyang involved. Yung parang sadako yung dating niya. Ang naaalala ko lang, parang may nangyayaring masama sa kanya. Pinatay siya ng asawa niya. Tapos humihingi siya ng tulong. Parang ganun. Sobrang takot na takot ako. Yung feeling na gusto mong sumigaw,
pero hindi ka makagalaw o makahinga. So, bigla akong nagising dahil sa sobrang takot. Actually, nagdasal ako. I still remember, nagdadasal ako sa panaginip ko and nagising ako. Pero ang mas nakakatakot, pagtingin ko sa asawa ko, nananaginip din siya. Alam mo yung umuungol siya habang natutulog. Naalala ko yung parang, parang ganun, yung parang hindi siya makahinga. Yung, alam mo, nagkakaroon din siya ng nightmares. So, ginising ko siya, sabi ko, huy. Pagising niya, halata akong natakot siya. Tinanong ko siya kung ano yung panaginip niya. Pero, nangingilabat ako. Naalala ko. Sabi niya, may babae din daw sa panaginip niya. Nakaputi. Tapos hindi na niya kwento yung details kasi mukhang disturbed pa rin siya nung time na yun. Ang worst pa, pagtingin ko sa orasan, around 3 a.m. in the morning. Doon na talaga ako, kinilabutan. Sabi ko sa kanya, ang weird naman ito. Pareho tayong nagkaroon ng nightmare at the same time. Sobrang uncomfortable ko na nung time na yun. Kaya sabi ko sa kanya, oy, mag-impake na tayo. Alis na tayo dito. So habang nag-impake kami, niisip ko pa rin, na parang may kakaiba. Bakit ganun? Parang, shock ako. Kasi hindi ko ma-explain kung bakit pareho kaming nagkaroon ng nightmare sa parehong oras. Pero nung tinatanong ko siya, parang dinidismiss niya lang ako. Sabi niya, baka coincidence lang o baka pagod lang kami sa biyahe. So nag-impake na kami ng mga gamit namin, umalis na ng maaga, papuntang airport. Total, gising na rin naman kami. Pagdating namin sa airport, hindi pa rin mawala sa isip ko yung nangyari. Kaya tinanong ko siya ulit. Sabi ko, tell me honestly, hindi mo ba naramdaman na parang may kakaiba dun sa place? Nung una parang ayaw pa niyang pag-usapan. Pero nung kinukulit ko talaga siya, dun siya umamin. Sabi niya, actually oo, feeling ko may something strange. Tapos sinabi niya na kaya hindi niya sinabi agad habang nasa accommodation pa kami kasi ayaw niya daw na mas lalong matakot ako. Gusto niya lang na makaalis kami ng maayos nang hindi nagpapanik. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam yung coincidence, kung coincidence lang ba yun dahil sa pagod sa biyahe o may ibang explanation. Actually, kakaisip ko nun, sinearch ko pa kung may pinatay ba sa building na yun. So, pero isa lang yung sure ako na lahat ng naging travel experiences namin, yun yung isa sa pinaka-creepy na nangyari sa amin. Kasi first time naming mag-asawa na magkaroon ng nightmare at the exact same time sa parehong lugar at halos pareho pa yung tema ng panaginip. So, hanggang dito na lang muna and marami pa kaming ibang travel experiences na gusto kong i-share sa inyo. Kaya hopefully, makabalik ulit ako at makwento yung iba pa naming adventures. Thank you for listening and see you again in my next story. Hi Via, maraming salamat sa pag-share ng inyong nightmare story from your trip to South Korea. Ang weird ng dream ninyo kasi sanay tayo na ang dreams ay very personal, diba? Like, sa sarili mo lang yung dreams mo kasi very analog siya eh. Kumbaga, hindi naman connected yung brain into a network para sabay-sabay tayong managinip. But you did. Sabi sa internet, pwede naman daw talaga yun. Especially if you and your partner shared a similar experience. Kaya kapag ipaprocess ng brains ninyo ang araw nyo ay magkakaroon ng similarity with your nightmares or your dreams. Ang hindi ko naman ma-explain is kung bakit parehong-pareho ang panaginip ninyo. And add to that ay pareho din yung naramdaman nyo
dun sa rented apartment. Bakit nga kaya ganun? Baka may biktima dun? Kayo, campers, ano sa tingin nyo ang nangyari kay Via? We have other stories, but we're gonna pause for an ad break. That and more coming up next. And we're back in San Telmo Society ng Philippine Campfire Stories. We have another recorded audio submission, and this time ay mula kay LR. Nag-share siya about sa kanyang mga eerie experiences na medyo nakakakilabot, lalo na pag papakinggan nyo sa mismong nakaranas ng kwento. Pakinggan natin si LR. Hello guys! Hello po sa ating mga campers and hello po sa ating camp master. Ako po ay newbie pa lang dito kasi kakakita ko lang ng channel na ito and sabi ko, gusto ko to. Ganito yung gusto kong channel kasi may ako mahilig ng mga true horror stories, mga personal experiences, and gusto ko yung ganitong way ng pagkakwento, yung may nagpapadala ng voicemail na nagkakwento sila ng mga stories nila. Kaya sabi ko, sobrang cool. Sabi ko, why not, excuse me, mag-send din ako ng story ko. So yun, sana maintindihan niyo yung pagkakwento ko kasi first time ko lang to actually. So, yung first story ko is nangyari nung ako ay grade 7, 2015, kung di ako nagkakamali. Ito ay nangyari sa Katanghaliang Tapat. Sa computer shop malapit sa amin. That time, ako ay naglalaro sa computer shop. So, nag-YouTube lang pala ako. Kasi naka-headphone pa ako. YouTube ako no. Parang pinapakinggan ko pa ata ng mga Nicki Minaj songs. Parang Nicki Minaj songs ata pinapakinggan ko nun. So, sinasabay-sabay ko pa nun. Kumahanta-kanta pa ako nun. Vibes lang ako nun. Ganyan. Di, habang ang lola nyo, habang nakikinig ng Nicki Minaj, sa peripheral vision ko, sa right side ng peripheral vision ko, may bintana doon. Bintana ng computer shop. Mula doon sa bintana ng computer shop, may lumakad ng mabilis and then tinapat yung mukha sa right side ng tenga ko. So imagine niyo, nakaupo lang kayo, nakafocus yung tingin nyo sa computer or cellphone, gano'n. Tapos may mararamdaman kayo. Mararamdaman nyo yun kasi ang liwanag yung mararamdaman or may kita. Ako kasi nakita ko, naninag ko. May lumakad sa akin, mabilis, and then tinapat yung mukha niya sa right side ng ear ko. So ako nung time na yun, normal yung naging reaction ko. Nilingon ko, tapos inalis ko ng bahagya yung right side ng earphone. Kaso guys, promise, pagkalingon ko sa kanya, wala, as in wala. Sabi ko, empty. Nakita ko yung computer shop lang, tapos yung bintana. Sabi ko, weird. Sabi ko, ano yun? Sabi ko, sino yun? Sabi ko, ganun ako. Napaisip ako, nakapox lang ako noon, nabanhaling yun. Sabi ko, sino yun? Ginawa ko, tumayo ako kasi paikot lang yung computer shop na yun. Nasa gitna kasi yung mga PC, magkatalikuran lang. Umikot ako, tinignan ko ibang bakante. Wala. Ang nakita ko lang, ang tumambad lang sa akin yung may-ari ng computer shop. Tapos lumabas ako. Pagkalabas ko ng computer shop, kasi yung pwesto ko kasi yung PC1, nasa likuran ko lang yung pinto. So, kung may dadaan or lalabas, dadaan sa akin kasi nakaharang nga ako. Di lumabas ako ng computer shop. Nilabas ko naman ng computer shop, ang tumambad lang sa akin is yung tanghaling tapat na vibes. Yung tirik yung araw, walang tao sa labas. Tapos, walang mga bata. Kasi nga may pasok nga that time, dahil pumasok ko nung pinacomputer ko lang yung baon ko. Sabi ko nung, bumalik ako sa PC ko talaga. Sabi ko nung, kuya, out na po ako. Sabi ko, out na po ako. Wala pa akong 30 minutes ata nun. Hindi pa ako nagka-time nun. Sabi ko, out na po ako. Hindi ko sinabi sa may-ari. Basta sabi ko lang, out na ako. Then uwi ako ng bahay habang iniisip ko kung ano yun, sabi ko. Until now, hindi ko siya ma-explain kung ano siya, kung sino yun. Kasi ano siya, hindi ko siya ma-identify kung lalaki or babae. Kasi, for some reason, ang naalala ko lang, humanoid figure lang siya.
Hindi ko matandaan kung may damit, may suot. Basta, ganun lang yung naaninag ko that time na mabilis na lumapit. Tapos, tinapat yung mukha sa right side ng face ko kasi naramdaman ko talaga. Naramdaman and naaninag ko yung mukha niya. Hindi ko lang masabi kung ano yun or kung sino yun. Oh my God, grabe until now. Hindi ko talaga makakalimutan yung experience ko na yun and hindi ko siya ma-explain sa sarili ko. Tapos, ito naman next story ko. Ito naman ay nangyayari nung ako'y umuwi sa province namin sa Central Luzon, Pampanga to be exact. Kasi kami doon, ng mga pinsan ko, mga kababata ko doon. Every vacation naman kasi umuwi kami doon. Nangyari naman to mga ano pa ako noon. Siguro mga ano na, grade 9 or grade 8. Siyempre, ang pinaka-jamming namin doon, maglaro-laro sa bukid kasi hindi pa naman masyadong nilalamon ng technology, gadgets, yung era namin that time. Kami mag-ipisan, hindi pa naman kami kinakain ng technology doon since Pampanga nga yun, liblib yung lugar. Wala pang masyadong mga gadgets yung mga tao doon. Di kami noon, ang libangan namin noon, maglaro talaga sa bukid, sa mga puno-puno. And then sa lugar kasi namin doon, merong likod yung bahay namin, puro puno ng mangga, malalaking puno ng mangga, tapos palayan, mga bamboo, ganun yung setup niya. That time, naglalaro kami ng tagu-taguan. Nag-start kami noon maglaro ng tagu-taguan, mga hapon na. So, sa madaling salita, inabot na kami ng dilim sa kakalaro. Pero syempre, wala kami pakialam, naglaro nag-enjoy nga kami. So, di laro lang kami tagu-taguan kahit madilim na. Kasi parang mas may thrill. Pag madilim kasi ang hirap makita, di ba? Pag may thrill. Tapos ang nakatawa pa nun, nagtatago kami sa taas ng mga puno. Oo, ganun. Buti na lang. Kaya kung di ako ganun kagaling umakyat, so lugi ako sa mga pinsan ko at kababata ko kasi nasa tok-tok sila sa mga puno. Talagang, bahala kayo dyan. Pagka hindi ko na kayo hanapin, dyan na lang kayo, sabi ko sa kanila. Noong time na yon, ang taya nun, hindi ako. Kasi nasa puno kami ng pinsan ko nung pagkahatanda ako. Doon kami nagtago sa puno ng mangga sa taas. Tapos, yung pinsan ko na yun, na taya, medyo bata-bata pa siya. Parang hindi ko alam kung ilang taon pa. Ang pagkakasiguro ko ay, sabihin na natin nasa 13, 12, ganun. Batang lalaki. Ganyan. Laro na kami, hanapan na. Ganyan. Kaya sa amin kasi, sa Tagu-Taguan, meron kaming rule na pag nagkamali ng tinawag na name, mistaken identity, yun ang nangyari sa'yo, i-reset yung laro. So, taya na naman siya kasi nga mali yung tinawag ng pangalan. Nagkamali siya ng tawag ng pangalan. Tinatawag namin yun na tapo-tapo. Tapo-tapo. Ganyan. Sisigaw kami pa nagkamali. Kunyari, tinawag yung pangalan na ganito, tapos nandito katabi ko, mali, tapo-tapo, ganyan, di ulit na naman, ganyan. So, sa madaling salita, naghahanap pa na. Ganyan. Nakita namin siya, naghahanap na siya. Pumunta siya doon sa isang side ng puno, na katabi ng punong tinataguan namin. Tapos may binom siya, boom, ganyan, yung isa naming kababata. Boom, sabihin na, itago natin sa pangalan, Nikki, ayan, Nikki, sige, Nicki Minaj. Sabi, boom ate Nikki, gano'n, kasi medyo matanda sa akin. Sabi niya, boom ate Nikki, ganyan. Parang nakailang boom siya. Sabi niya, boom ate Nikki, ginaganon-ganon niya. Tapos, yung tinatawag niya na Nikki, sumigaw na ng tapo-tapo, which is nandun lang pala sa may likuran namin sabay baba lang namin onte, nagtatago. Di sigawan kami, tapo-tapo, mga gano'n kami, nagbabaan na kami, tapo-tapo, kasi taya na naman siya ulit. Tawa-tawa kami, ganyan. Sabi niya, hindi, ayun si Ate Nikki, gumagano siya, tinuturo niya. Hindi, ayun si Ate Nikki, gumagano. Tapos, wala kami nakikita sa tinuturo niya, may tinuturo siya dun sa may tinuturo siya dun sa, oh my God, kinikilabutan ako, may tinuturo siya sa gilid ng puno. As in, dinidefend niya sarili niya kasi talagang may nakikita nga daw siya, may nakaupo nga daw, nakatalungkos sa gilid ng puno. Hindi na kami parang explain yourself, hindi na kami nag-ganun, takbuhan na kami, kanya-kanya na kami nung uwi talaga nun, as in, uwian na talaga kami, sabi, ay hindi, sa bahay lang kami magtatago, bahala ka dyan. Tapos na nag-uwian na kami nun, sabi ko, pinakwento na namin siya, sabi, baka sa nakita mo, ginagano namin siya, sabi niyo, yung nga daw, yung kalaro nga namin, yung Nikki nga daw, nakita niya nga daw, yung mismong katawan, kasi medyo madilim na rin yung time na yun, pero nakita niya nga yung damit, yung mismong katawan.
na nakatalongkos nga daw na nakatalikod sa gilid ng puno. Tapos nung binubom niya na nga ng binubom, hindi nga daw gumagalaw, hindi daw nagre-react. Kaya nagtaka daw siya kung bakit daw siya natapo-tapo, nandun nga daw yung nakikita niya. Kaya, yun, simula noon, hindi na kami nagtagu-taguan ng gabi. bonfire na lang kami, no? Kasi, until now, hinahunt kami ng experience namin na yun. Until now, kapag umuwi ako ng Pampanga. Grabe yung kwento yun. Naalala namin yun. Iniiwasan nga namin yung puno na yun, yung certain puno na yun. Kasi, well, katag di naman talaga namin na may nagpapakita-kita doon. Kahit may mga kwento naman na talaga doon. Yun ang lesson sa amin na huwag maglaro sa puno na yun. Siguro may nagambala din kami. Sobrang, namin, kakalaro-laro namin ng oras na. And then, ito namang next story ko ay nangyari naman ito sa kababata ko. Dito sa QC. Kababata ko siya. Noong time na ito ay namatay kasi yung kanyang mother. So, nung namatay na yung mother niya, ang tao na lang sa bahay nila siya at yung papa niya. Then, may sarili naman siyang kwarto. Yung setup ng kwarto niya, higaan niya na parang double yung size ata ng bed, parang gano'n. Basta yung sakto lang yung dalawang tao na medyo magkadikit pa nga Sakto yung dalawang tao, tapos magkadikit pa, gano'n may one. Tapos yung uluhan nun, bintana. Sa left side niya, pag nakahiga siya, uluhan niya, bintana. Yung left side niya, yung tokador niya na may salamin, na tinatakpan niya lagi yung salamin. Tapos paahan niya, yung TV niya. And then, sa right, yung pinto, na kortina lang yung harang. Tapos divider nun yung pader lang. That time, nagsiselfon daw siya nun. Nakwento niya lang sa akin. Kasi parang nagtanong siya nun, nag-open up siya sa akin, sabi niya, anong ibig sabihin kapag napapanaginipan ko lagi si mama? Sabi ko lang naman nun. Sabi ko, baka mismo lang, te. Sabi ko, baka mismo lang, kaya lagi mong napapanaginipan. Ganyan siya. Sabi niya, kasi kagabi nakita ko si mama. Sabi niya sa akin, kinilibutan na ako. No? Sabi ko, paano kita mo mama mo? Sabi ko, ginaganon ko siya. Sabi, hindi kasi kagabi, sabi niya, nagsiselfon daw siya. Habang nagsiselfon siya, nakikita niya doon sa may pinto, di ba kortina nga harang, nasa paahan niya yung pinto. Since nakapatay na yung ilaw niya, ang ilaw niya na lang, short light niya ay yung ilaw sa labas. Naaninag niya na may something na, oh my God, may something na nagpipik, may something na sumisilip doon sa may pinto. Sumisilip, tapos nawawala. Though naka-focus siya sa cellphone niya, pero ganun nga, yung peripheral nga rin na tinatawag, peripheral vision. Naaninag niya nga, nahagip niya nga na may parang sumisilip-silip nga. So, take note wala, nung time na yun, mag-isa lang siya sa bahay nila. Tapos, binaba niya yung cellphone niya kasi nga titignan niya kung ano yun, kasi baka mamaya papa niya na or what, ganyan. Girl, sabi ko sa'yo, nung hinintay niyang sumilip ulit yun, nakita niya daw talaga mama niya sumisilip sa kanya tapos babalik. Sisilip, tapos mawawala. Ay, sabi ko, paano mo na sabi mama mo? Sabi, hindi alam kung mama ko yun kasi yung buhok nga doon ng mama niya, kahit madilim alam ng mama niya. Yung buhok kasi ng mama niya is mahaba, tapos parang buhag-hag, ganun. Sinisilip-silip daw siya. Sabi ko, ano ginawa mo? Sabi ko, hindi niya daw alam kung tatakbo daw siya or what. Kasi, to be honest, nakaramdam din daw siya ng takot. Kahit sabihin niyang mama niya yun, miss niya, nakaramdam daw siya ng takot. Siguro, sarili niya, hindi niya naman talaga mama yun. Then, nawala naman after, no, parang after ilang sinisilip-silip siya. Nawala naman after na, tapos, yun, nakatulog na lang din siguro, sobrang takot. Until now, pag napagkukwentuhan namin yung story niya na yun, grabe. Kinikilabutan pa rin talaga ako siya. So, yun lang muna yung kwento ko. Kasi baka masyado nang mahaba. Sana ay naintindihan yung aking pagkukwento. And sana nagustuhan nyo. Thank you ulit kung feature mo ito sa channel ng ating Camp Master. Thank you guys. Bye-bye. Hi, Eller. Nakakatawa ka naman magkwento. Ganang-gana ka kaya nakaka-hook tuloy makinig ng kwento mo. Ang siguro nakakatakot sa kwento ni Eller ay yung may mga sumisilip.
kinikilabutan ako kung imagine yung mga sumisilip. Yung kay LR, yung sa mama niya, or yung sa mama ng kasama niya, pati yung kay Ate Nikki. Mga daplis na paramdam na hindi diretso, like in your face, that kind of fucks up with your mind, you know? Yun yung nakakatakot. Para sa akin. Salamat sa pag-share mo at sana makapag-share ka pa ulit next time. And I like this, the recording stories. Great. This is awesome. Thank you. I want to go ahead and read some comments from our Spotify channel para naman dito sa ating segment called Camper Shoutouts. Sabi ni Sas Kia, kakilabot yung na-experience niya. Hirap nung ganun. Okay pa sa akin ang ghost pero mga entity na ganun, Diyos ko po. Kay Sir Kira din ako nag-share ng experiences ko nun. Maganda nga mag-collab kayo. Thank you so much, Saskia. Hopefully makapag-send ka rin ng story na dito sa Philippine Camper Stories. Plaridel Magdiwang 1362 Goosebump, sabi niya doon sa episode natin na Haunted Dormitory last week. And sabi ni Gary Bustamante 7051 Psalm 91. I guess that's the verse that was he feels na yun yung sinabi sa kanya nung entity na nung nag-record siya, diba? Naginip siya. Sabi ni Yes Visual 3:48 AM here. Oh wow. Sabi naman ni Spikey Lav 1204, tayo na, dapat naman gumawa ng ibang CR. Paano pag jebs na jebs ka na tapos walang gustong sumama sa'yo? Oo nga no, baka naman pwedeng hindi yung ibang CR hindi haunted. So yun. And sabi ni Take2-000, love the sound effects for this podcast. It's creepy without even trying hard on the voice. Which the voice recording effect runs through the whole story though. Yung umpisa, ganun. Alam mo kung ano yung doon, yung visual ko doon, yung concept ko. Is parang may nag-send ng, like for example, parang may nag-send ng voice tape tapos gradually yung mawawala yung from listening to the tape recorder to actual in person. Parang ganun. Hindi ko alam kung na-gets niya pero yun yung vision ko doon. Si Cleven7531 sabi niya more Baguio stories. Yan, thank you. Rear7998 sabi niya not to bash pero hindi ako natatakot sa way ng narration. Wala namang mali pero I don't find it scary because the way of narration is like sound so konyo. Isipin mo na lang ako yung tropa mong tagahan to. Peace out. First time ko rito sa channel, nauubusan na ako ng papakinggan. Thank you so much for dropping by our channel and giving us a good comment. Oh well, actually a comment. Okay lang naman siya. Hindi naman siya bashing. So, okay lang yan. Sabi ni Because of You. Wow, okay. Na-subscribe po ako agad sa Reanimus. Tama po ba yarn? Cosplayer po kasi ako na mahilig sa anime. Oh, yeah, tama. Yun yung band ni Anton and ni Manila. Sabi ni Snow White, mas gusto ko ng ganitong kwento. Totoong nangyari talaga sa kanila. Hindi yung puro narrator lang yung naririnig. Yes. Okay. Thank you. Oh, well, now this particular episode is for you. Kasi ibang tao yung nagkwento, di ba? And last but not the least, sabi ni The Vagabond Photographer. Hi po, saan po pwede magsabi ng stories? I got something to share. Sa camperstoriesph@gmail.com. Yun, just share your stories. And that's it for the camper shoutouts. Kung gusto mo rin marinig ang name mo and the shoutout, just leave a comment via the Spotify app or the YouTube episodes. At ang mapipiling comments will be featured here. The more detailed, the more creative the comment, the better. Just remember to be kind whenever you share your thoughts dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everybody. See you sa next shoutout.
At dito na rin nagtatapos ang ating kwento. For our campers, na feeling mo ay good job ang podcast sa pagsama sa iyo sa mga araw-araw na gawain at naiibsan ang iyong pagkainip, and you feel generous today, you can send monetary support through GCash. Ang number ng GCash natin, you'll find it at the episode description. At para naman sa mga team abroad, you can send us through PayPal. Just subscribe to paypal.com and you can search for my account. It's earlm.work@gmail.com. You can also search for our Patreon. That's patreon.com/camferstoriesph. You can also subscribe there for some video podcast. And you can also stay at the end of the show for the ads, kasi those ads, when they pile up, they keep our show running here for free. Panghuli, marami pang kwento na gusto mong i-share. Send mo yan sa camferstoriesph@gmail.com at babasahin natin yan sa susunod na San Telmo Society episodes. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita tayo sa susunod na kwento. Ako si Earl. At ito, ang San Telmo Society segment ng Philippine Camper Stories.